Hello mga momshies and daddies! For today's video, ating tatalakayin ang tungkol sa Asperger Syndrome. Kung naalala nyo, do sa aking previous video na banggit ko na si Megumi ay parang somehow ikinategorize as Asperger, no? But apparently, yung Asperger nga was no longer part of the, kumbaga hindi na siya recognized as diagnosis and would be a part under the umbrella of autism. So, i-discuss lang natin ano ba yung Asperger para lumawak yung kaalaman natin about this syndrome. Ang Asperger Syndrome ay unang na-diagnose bilang isang distinct condition noong 1944 sa pamamagitan ng Australian pedia na si Dr. Hans Asperger. Ipinakita niya sa kanyang pag-aaral ang isang grupo ng mga bata na may normal o mataas na intelligence pero nahihirapan sa social interactions at may mga repetitive na behaviors. Si Dr. Hans Asperger ang unang nag-obserba sa mga batang may kakaibang paraan ng pakikipag-usap sa ibang tao or intense na interes sa mga specific na topics or kakaibang motor coordination o kilos. Tinawag niya itong autistic psychopathy noon. Isang terminong ginagamit niya para ipaliwanag ang mga social behavioral difficulties ng mga batang ito. Ngunit hindi agad napansin ang kanyang pag-aaral dahil noon sa panahon na iyon ay panahon ng World War II. At dahil ito ay isinulat niya sa German. Noong 1981, isang psychiatrist na si Dr. Lorna Wing mula sa UK ang nagbigay ng mas malawak na exposure sa condition. Ginamit niya ang term na Asperger Syndrome bilang pagkilala sa trabaho or study na ginawa ni Dr. Hans Asperger noon. Noong 1994, opisyal na isinama ang Asperger Syndrome sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder or DSM-4 bilang isang distinct diagnosis na kabilang sa autism spectrum. Noong 2013, tinanggal na ang Asperger Syndrome bilang hiwalay na diagnosis sa paglabas ng DSM-5. Isinama ito sa Autism Spectrum Disorder or ASD para sa mas malawak at inclusive na classification. Sa halip na hiwalay, naging bahagi ito ng spectrum na may iba't ibang levels depende sa support na kailangan ng isang tao. Sa kasalukuyan, mas ginagamit na ang ASD upang mas mapakita ang pagiging diverse ng autism spectrum. Ngunit may ilang tao na naunang na-diagnose bilang may Asperger Syndrome na mas komportable pa rin gamitin ang term na iyon bilang bahagi ng kanilang identity. Sa susunod nating video, ating i-explore ang mga katangian ng taong may Asperger para lumawak ang ating knowledge at mangunawa sa ating mga little ones. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat!